Whip coral goby, ang munting isda na nakadapo sa whip coral. Sa ilalim ng dagat, may mga nilalang na halos hindi natin mapansin. Maliliit, tahimik at tila simpleng bahagi lamang ng napakalawak na mundo ng coral reef. Isa na rito ang whip coral goby. Napakalit ng isdang ito, ngunit kapansin-pansin ang kakaibang tahanan na pinipili niya. Ang mahabang sanga na tinatawag na whip coral, sa unang tingin, maaaring isipin natin na basta lamang siya nakadapo sa coral. Pero para sa whip coral goby, ang mga sanga ng whip coral ay higit pa sa isang tahanan. Ito ang kanyang kanlungan, lugar ng pangangaso at proteksyon laban sa mga mandaragit. Dahil maliit ang katawan nito, madali itong magtago sa pagitan ng mga sanga ng coral. Kapag may panganib, mabilis itong sumisingit at nagiging halos imposibleng makita. Isa sa mga kahangahangang katangian ng whip coral goby ay ang kakayahan nitong mamuhay ng malapit sa isang partikular na uri ng coral. Ang relasyon ng isda at ng coral ay nagpapakita kung gaano kasalimuot ang buhay sa isang coral reef. Habang nakatago sa mga sanga, naghihintay ang goby ng maliliit na organismong maaari nitong kainin. Dahil dito, kailangan nitong maging mapagmatyag sa bawat galaw sa paligid. At kapag tayo naman ang sumisid, kailangan din nating maging mapagmatyag. Dahil ang whip coral goby ay isa sa mga nilalang na maaaring nasa harapan na natin, ngunit hindi natin agad napapansin. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng buoyancy control at maingat na underwater photography. Sa halip na hawakan o galawin ang coral para lamang makakuha ng magandang larawan, dapat nating hayaang manatili ang hayop sa natural nitong kapaligiran. Isang maliit na buntot ang maaaring gumalaw sa likod ng coral. Isang pares ng mata ang maaaring sumilip mula sa pagitan ng mga sanga. At doon natin mararamdaman kung gaano kayaman ang mundo sa ilalim ng dagat. Ang whip coral goby ay isang magandang paalala na hindi nasusukat sa laki ang halaga ng isang nilalang. Sa isang coral reef, bawat organismo ay may papel. Ang coral ang nagbibigay ng istruktura, ang maliliit na isda ang bahagi ng food web, at ang mga ganitong maliliit na nilalang ay tumutulong upang mapanatili ang balanse ng ating ecosystem. Kaya sa susunod na tayo ay sumisid at makakita ng isang whip coral, huwag agad lumangoy palayo. Huminto, tumingin ng mabuti, sundan ang mga sanga gamit ang iyong mga mata, dahil maaaring may isang napakaliit na nilalang na tahimik na nagmamasid sa atin. Isang whip coral goby, maliit sa katawan, ngunit malaking bahagi ng at kamanghamanghang kwento ng coral reef. Marahil, yun ang tunay na kagandahan ng diving. Hindi lamang natin nakikita ang malalaking hayop, minsan ang pinakamagandang kwento ay matatagpuan sa pinakamaliliit na nilalang. Sa ilalim ng dagat, kung marunong kang tumingin, bawat coral ay may kwento at bawat maliliit na nilalang ay may mga dahilan kung bakit ito naroroon. Muli, ito po si Rene. Patuloy tayong maglakbay at galugadi natin ang ilalim ng karagatan. Maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking mga video.